Sa tingin mo ba nakita mo na ang lahat tungkol sa buhay ng mga bituin? Bueno, humanda ka sa pagkamangha Catherine Bernardo. Sa isang gabing nangako ng kaluwalhatian, nahaharap siya sa isang pampublikong pagtanggi na magpapabagsak sa sinuman. Ngunit ang kanyang reaksyon ay nagpatahimik sa lahat. Alamin kung paano Catherine Bernardo. Binago niya ang sandali ng kahihiyan sa isang halimbawa ng katapangan, empatiya, at dignidad na nakaantig sa libu-libong tao sa buong Pilipinas. Ang ginawa niya ay magbabago sa paraan ng pagtingin mo sa mga hamon at kahirapan. Sa isang maaliwalas na umaga na Martes, malumanay na kumalat ang araw sa mga kapitbahayan ng Sampaloc, Maynila, na nagbibigay liwanag sa mataong, makulay na mga lansangan. Sa mga taong nagmamadaling naglalakad, isang figura ang namumukod tangi sa kanyang pagiging simple at natural na ningning na nagmumula sa kanya, kahit na hindi siya naghahanap ng atensyon. Ito ay si Catherine Bernardo, na kilala na milyon-milyong bilang isang mahuhusay at karismatikong aktres. Ngunit sa sandaling iyon, naglalakad siya sa lugar kung saan siya lumaki, malayo sa spotlight at kamera, na nilalanghap ang pamilyar na hangin ng kanyang bayan. Ang hindi alam na marami, sa likod ng ngiti na umaakit sa mga tagahanga sa lahat ng edad at sa kanyang matikas na presensya sa mga red carpet, ay naroon ang isang dalagang may mga pangarap at kahinaan bilang tao gaya na iba. Si Catherine ay palaging mahilig sa mga kuwento. Mula sa isang murang edad, gumugol siya na maraming oras sa paglubog sa mga libro ng pakikipagsapalaran at mga romansa. Inimagin ang sarili sa malalayong mundo. Gumaganap ng mga karakter na nakakaranas ng mga karanasan na hindi pa niya nararanasan. Ang kanyang matingkad na kayumanggi ng mga mata, masigla at matulungin, ay sumasalamin sa pagkauhaw na ito sa pag-alam sa buhay sa lahat ng mga nuances nito. Ang kanyang pagkabata sa Cabanatuan, sa lalawigan ng Nueva Ecija, ay hindi laging madali. Sa gitna na makikitid na kalye at menggay na pelengke, maagang natutunan ni Catherine na pahalagahan ang malilit na tagumpay, ang init ng tapat na pagkakaibigan, at ang ginhawa ng isang malapit na pamilya, kahit na sa harap ng kahirapan sa pananalapi. Ang bawat hamon na hinarap niya ay humubog sa kanya, nagtuturo sa kanya ng kahalagahan ng pagtitiyaga, empatiya, at paggalang sa iba, mga katangiang makikita sa kalaunan sa kanyang karera at sa paraan ng pakikitungo niya sa mundo. Kahit na makamit ang pambansang katanyagan at kinilala bilang isa sa pinakamamahal na artista ng Pilipinas, hindi kailanman hinayaan ni Catherine na kalimutan ang kanyang pinanggalingan. Naalala niya ang mga hapon na tinutulungan niya ang kanyang ina na ayusin ang pamilihan, ang tawanan na ibinahagi sa mga kaibigan sa malilit na eskinita ng kanyang kapitbahayan, ang mahabang paglalakad patungo sa paaralan, pinagmamasdan ang mga sinaunang gusali at mga madahong puno na nakahanay sa mga lansangan. Ang koneksyon na ito sa kanyang mga pinagmulan ay hindi lamang nagpalusog sa kanyang pagkakakilanlan, ngunit nagpapanatili din sa kanyang batayan, na pinipigilan ang katanyagan na humila sa kanya palayo sa kanyang tunay na pagkatao. Para kay Catherine, ang bawat fan na nilapitan niya ay hindi lang numero o media opportunity. Sila ay isang tunay na tao, na may mga damdamin, mga kuwento, at mga inaasahan, isang taong hinahangad niyang tunay na mahawakan, kahit na sa pamamagitan lamang ng isang screen. Sa kaibuturan, dinala ni Catherine sa loob niya ang isang matinding pagnanais. Gamitin ang kanyang kakayahang makita upang magbigay ng inspirasyon at ilipat, hindi lamang upang aliwin. Alam niyang may kapangyarihan ang kanyang boses, na ang kanyang mga aksyon ay maaring makapukaw ng mga ngiti, luha, at pagminimuni. Ang kamalayan na ito ay nagparamdam sa kanya ng isang responsibilidad na, kung minsan, ay napakabigat, ngunit nagudyok din sa kanya na maging mas mahusay, araw-araw. May mga sandali pa rin na pag-aalinlangan at takot, mga tahimik na segundo bago umakyat sa entablado o kunan ng pelikula ang isang mahalagang eksena, kung saan ang pressure ay tila napakalaki at ang pagpuna ay tila nalalapit na. Ngunit tiyak sa puntong ito na nagningning ang kanyang panloob na lakas. Natutunan ni Catherine na gawing enerhiya ang takot, ang kawalan ng kapanatagan sa determinasyon, at ang kahinaan sa emosyonal na koneksyon. Bawat kilos, bawat ngiti, bawat tingin na nakunan ng mga kamera ay hindi lamang nagdadala ng kanyang imehe, kundi pati na rin ang kwento na isang kabataang babae na natutong bumangon pagkatapos ng bawat pagkatisod, upang manatiling matatag sa harap ng kawalan ng katiyakan, at ibahagi ang kanyang katotohanan sa mundo. Ang kanyang buhay, kahit na minarkahan na katanyagan, ay isang perehong timpla ng pagiging simple at pang-araw-araw na mga hamon. Si Catherine ay gustong-gustong maligaw sa mga lansangan ng Quezon City, manonood ng mga tao sa Quezon Plaza, at makinig sa mga nagtitinda sa kalye na nangangalakal ng kanilang mga paninda nang may nakakahawang sigesig. Para sa kanya, ang mga maliliit, tila hindi gaanong kabuluhan na mga sandaling ito ay mahalaga, na nagpapaalala sa kanya na,
Gaano man kakit-akit at komplikado ang mundo ng libangan, ang esensya ng buhay ay nasa mga detalye. Ang ngiti ng isang bata, ang bango ng bagong lutong tinapay, ang malamig na simoy na hangin na umihip tuwing linggo na umaga. Ang etensyon sa detalyeng ito ang dahilan kung bakit hindi lamang hinahanggaang artista si Catherine, kundi isang taong nakakaantig ng puso, walang kahirap-hirap na magbigay ng inspirasyon, at mag-iwan na marka sa lahat na nakakakilala sa kanya, sa personal man o sa pamamagitan ng kanyang mga pagtatanghal. Kaya naman, habang naglalakad siya sa mga lansangan ng kanyang bayan, nilalanghap ang pamilyar na hangin at dinadama ang init ng araw sa kanyang mukha. Higit pa sa katanyagan at talento ang kinakatawan ni Catherine Bernardo. Kinakatawan niya ang pagiging tunay na isang tao na, sa kabila ng lahat ng mga ilaw, kamera, at mga inaasahan, ay nanatiling tapat sa kanyang sarili, sa kanyang mga halaga, at sa kapangyarihang tunay na gumalaw. Ang kombinasyong ito ng kahinaan, katatagan, at empatiya ang nagpangyari sa kanya na hindi pangkaraniwan. At ito mismo ang kakanyahan na malapit ng masaksihan ng publiko sa paraang hindi mahuhulaan na sinuman. Biyernes ng gabi, ika-20 na Marso, 2025, at ang Makati City, sa gitna ng Metro Manila, ay naliwanagan ng libu-libong kumikislap na ilaw. Ang mga kalye ay mataong, ang mga sasakyan ay dumadaan, at sa mga bangketa, ang mga turista at mga lokal ay naghalo, na lumilikha ng isang tanawin sa kalunsuran na pumuputok na enerhiya. Ngunit sa sandaling iyon, ang lahat ng mga mata ay nasa Makati Convention Center, kung saan nagaganap ang pinakaabangang taunang seremonya na Star Philippine Awards, isang kaganapan na nagsama-sama sa ilan sa mga pinakamalaking bituin sa pelikula at telebisyon sa Pilipinas. Para kay Catherine Bernardo, ang gabing iyon ay kumakatawan hindi lamang sa isa pang profesional na pangako, ngunit isang pagkakataon upang kumonekta sa mga tagahanga at kasamahan. Peti na rin ipagdiwang ang talento ng kanyang mga kontemporaryo sa isang kapaligiran na pinagsama ang kakit-akit, pananabik at pag-asa. Ang entrance hall ng Convention Center ay pinalamutian ng puti at pulang bulaklak, mga kaayusan na nakapagpapaalaala sa tradisyonal na mga hardin ng Pilipinas, at isang pulang walkway na nakaunat mula sa Arrivals Carpet hanggang sa pangunahing hagdanan. Kinukuha ng mga kamera mula sa bawat anggulo ang bawat galaw, mga flashbulb na nagbibigay liwanag sa espasyo tulad ng patuloy na kidlat. Sa paligid, ang mga maingat na security guard ay nagpapanatili ng kaayusan, habang ang mga reporter ay mabilis na nagtala, na nagre-record ng bawat detalye para sa mga live na broadcast sa social media at mga channel sa telebisyon. Sa mga panauhin, ang mga sikat na mukha mula sa Maynila, Pasig, at maging mula sa mas malalayong lungsod tulad ng Cebu at Davao ay gumagala ng matikas, bumabati sa isa't isa na may nakasanayang ngiti, malilit na kilos na nagpapakita ng kabaitan at banayad na pakikipag-ugnay sa mata. Dumating si Catherine Bernardo na nakashoot ng eleganteng royal blue na gown, simple pero sophisticado, na may banayad na mga detalye ng berda na sumasalamin sa spotlight. Ang kanyang kayumanging buhok ay bumagsak sa malambot na alon sa kanyang mga balikat, at ang natural na ningning sa kanyang mukha ay sumasalamin sa balanse sa pagitan ng nerbiyos at kumpiyansa. Habang naglalakad siya sa runway, kumakaway sa mga tagahanga na sumisigaw sa kanyang pangalan, naramdaman niya ang halo-halong emosyon na laging kasama niya sa mga kaganapang ganito kalaki. Ang saya ng pagkilala, ang pagkabalisa sa mataas na inaasahan, at higit sa lahat, ang kaalaman na ang bawat kilos niya ay mapapansin at magkokomento. Ito ay isang sitwasyong pinapangarap na harapin ng sinumang artista, ngunit isa rin na nagdadala ng tahimik na pag-igting. Dahil sa mundo na tanyag na tao, ang isang sandali ng kakulangan sa ginhawa ay maaaring mabilis na maging isang headline. Sa dressing room, ilang minuto bago ang event, maingat na naghanda si Catherine. Kasama ng kanyang team, narepaso niya ang mga detalye na script ng seremonya, inayos ang kanyang lapel microphone, at huminga na malalim. Sinusubukang pakalmahin ang kanyang tumitibok na puso. Kumakalat ang tsismis sa mga organizers tungkol sa ilang kategorya ng parangal, at may tahimik na pag-asa na baka mabigla ang Pinoy star sa gabing iyon. Gayunpaman, pinanatili ni Catherine ang kanyang mapayapa na pag-ugali, batid na ang tunay na kapangyarihan ng kanyang presensya ay nakadepende hindi lamang sa isang parangal o pagkilala sa publiko, ngunit sa pagiging tunay na ibinigay niya sa bawat sandali. Ang kanyang mga saloobin, gayunpaman, ay hindi ganap na libre na pagkabalisa, isang bagay sa kapaligiran na seremonya, marahil isang kombinasyon ng pagtatasa ng mga sulyap at bulong sa mga kasamahan, ay lumikha ng isang banayad, halos hindi mahahalata, ngunit kasalukuyang pag-igting. Puno ang main auditorium. Sinalubong ng mga hilera at hanay ng mga upuan ang mga mamamahayag, kritiko, miyembro ng pamilya, at masuwerteng tagahanga na nakakuha ng mga ticket para saksihan ang kaganapan.
Nagpakita ang malalaking LED screen ng mga larawan na pinakamamahal na bituin sa Pilipinas na nagpapalit sa pagitan ng mga larawan mula sa mga nakaraang palabas sa parangal at mga behind the scenes na video. Ang halimuyak ng mga sariwang bulaklak ay hinaluan ng banayad na aroma ng mga mamahaling pabango na lumilikha ng isang kapaligiran na umikot sa pagitan ng karangyaan at pag-asa. Ang bawat detalye ay tila inayos upang mapabilib. Ang estratehikong pag-ilaw ay naka-highlight sa bawat mukha. Ang pulang carpet ay gumagabay sa bawat hakbang ng bisita. At ang sama-samang bulong-bulungan na madla ay nagpapataas ng pakiramdam ng kahalagahan na sandali. Para kay Catherine, ito ay isang pagkakataon upang ipakita ang kanyang sarili na mas tao, upang ngumiti na totoo, upang maakit hindi lamang ang mga mata ng kamera, kundi ang mga puso ng mga nanonood. Ngunit kahit sa gitna ng lahat ng paghahanda at kinang ito, nagkaroon na hindi nakikitang tensyon sa hangin. Sa gitna ng mga flashbulbs at pagbaiti, isang hindi inaasahang pangyayari ang malapit ng mangyari, isang bagay na hindi mahuhulaan na sinuman. Ang pagtanggi na kakaharapin ni Catherine sa gabing iyon ay hindi lamang isang personal na pagurong, ngunit isang sandali na susubok sa kanyang katatagan, dignidad, at kakayahang magbigay ng inspirasyon, kahit na sa harap ng pampublikong kakulangan sa ginhawa. At sa gayon, nang magsimulang punuin na malambot na musika ang silid, at ang unang kategorya ng parangal ay inihayag, huminga na malalim si Catherine. Hindi pa rin alam kung ano ang darating, ngunit pinananatili ang kombinasyong iyon ng kagandahan, pagiging tunay, at sangkatauhan na nagpapaliwanag sa kanya. Ang seremonya ay umusad sa matikas at predictable na bilis nito, kasama ang mga manonood na pumalakpak sa bawat pangalan na inihayag, nang dumating ang sandali na walang sinumang naisip na magiging napakahalaga. Bandeng 8:08 ng gabi, at ang pangunahing auditorium ng Makati Convention Center ay nahuhulog sa isang kapaligiran na electric anticipation. Umakyat sa entablado si Catherine Bernardo, maningning sa kanyang royal blue na gown, para tanggapin ang Actress of the Year award para sa kanyang pagganap sa kanyang pinakabagong produksyon sa telebisyon. Ang bawat hagbang niya ay mahinang umaalinggaf-nggaf sa makintap na sahig ng entablado, habang kinukunan ng MGA spotlight ang bawat detalye ng kanyang hindi nagkakamali na tinvik at may kumpiyansang kengiti. Gayunpaman, habang papalapit siya sa mikropono, isang hindi inaasahang kilos ang humadlang sa pagkakasunod-sunod ng palakpakan at mga ngiti. Ang organizer na responsible sa pag-anunsyo na parangal ay nag-alinlangan, nakipagpalitan na hindi komportable na mga tingin sa production team, bago ihatid ang mga salitang hindi inaasahan na sinuman. "Sorry, Catherine. Unfortunately, we've decided that the award for this category will be presented to someone else this year. Ania, medio nanjing inigong boses, na para bang pinapigilan ang napapintong pagtangi." Katahimikan ang bumalot sa auditorium na parang mabigat na ulap, na sumabad sa background music at nagpalamig sa mga ngiti ng audience sa loob ng ilang segundo. Ang pagtanggi ay pampubliko, hindi inaasahan, at higit sa lahat, nakakahiya para sa sinuman sa kanyang lugar. Nagpatuloy ang pagkislap ng kamera, nare-record ang bawat segundo ng sandali na, para kay Catherine, ay tila bumagal ng halos malupit. Naramdaman niya ang bigat na titig ng daan-daang tao sa kanya, kabilang ang mga tagahanga na kanina pa nanginginig sa pananabik, mga kasamahan na nagbulong-bulungan, at mga mamamahayag na nakatutok sa bawat ekspresyon ng mukha. Ang epekto ng pagtanggi ay hindi limitado sa madla. Nagsimulang kunin na social media ang sandali sa real time. Ang mga maikling video na tumatagal na ilang segundo ay nagbahagi ng sandali. Ang mga caption ay halos agad na lumalabas na may mga haka-haka at komentaryo. Para sa mga nanonood mula sa bahay sa Manila, Cebu, o Davao, ang pakiramdam ay isang kakulangan sa ginhawa at sorpresa, na para bang lahat ay nakasaksi ng isang paglabag sa mga inaasahan na hindi dapat mangyari sa isang kaakit-akit na kaganapan. Ang pagtanggi, na maaring mahawakan ng pribado, ay naging panoorin sa publiko at kailangan ng gayon ni Catherine na magpasya, sa ilang segundo, kung paano magre-react sa meselang sitwasyong ito. Ngunit ang lalong nagpatindi ng sandaling iyon ay hindi lamang ang hindi inaasahang anunsyo, kundi ang paraan na paghahambing nito sa aura ng pag-asang nakapaligid dito. Bago umakyat sa entablado, sinalubong si Catherine na mainit na palakpakan, magiliw na pagbaiti, at kahit ilang salita ng paghanga mula sa mga kasamahan tulad nina Daniel Padilla at Ann Curtis, na nagpatibay sa kanyang posisyon bilang isa sa pinakamamahal at iginagalang na aktres sa bansa. Ang pagkakita sa kilos ng pagtanggi na iyon sa mikropono, sa publiko, sa harap ng isang pulutong na madla, ay isang matinding pagkabigla na may kakayahang makapukaw ng anumang matinding emosyonal na reaksyon. Ang tensyon ay halos naramdaman at bawat segundo ay tila mas mahaba kaysa sa huli,
habang ang lahat ay naghihintay kung ano ang kanyang magiging tugon. Sa wakas ay nabasag ang katahimikan na sama-samang bulungan ng mga manonood. Ang iba ay nabulungan sa kanilang mga sarili, ang iba naman ay nagpalitan na tingin na hindi makapaniwala. Ang pangkat ng produksyon na napagtatanto na ang sitwasyon ay maaring mawala sa kamay ay nanatiling maingat nang hindi direktang nakikialam. Huminga naman na malalim si Catherine, naramdaman ang paninikip na dibdib niya, pero nanatiling nakatutok ang mga mata sa audience. Sa likod ng sandaling iyon na pagtanggi ay may isang mahalagang pagpipilian. Sumuko sa kakulangan sa ginhawa at hayaang mapalitan ang kahihiyan o baguhin ang sitwasyon sa isang bagay na nagpapakita ng lakas, dignidad at sangkatauhan. At tiyak na sa sandaling iyon, kung kailan naisip ng lahat na ang pagkabigo ay maaaring makita at mahina, na si Catherine ay magsisimulang isulat ang kanyang nakakagulat na reaksyon na may kakayahang baguhin ang salaysay ng kaganapang iyon magpakailanman. Habang patuloy na kinukunan ng mga flashbulb ang bawat galaw, ang mga manonood ay naghihintay, mahigpit na nag-aabang. Ang wala pang nakakaalam ay ang tugon ni Catherine Bernardo ay hindi lamang makakasalungat sa mga inaasahan ngunit magsisimula ring baguhin ang sandali ng pagtanggi sa isang halimbawa ng kagandahan, empatiya, at katatagan na mabubuhay ng matagal sa alaala ng lahat. Ito ang punto ng pagbabago na gagawing hindi malilimutan ang gabing iyon, hindi para sa nawalang premyo, kundi para sa kapangyarihan na tao na tumugon ng may biyaya at lakas sa harap ng pampublikong kahirapan. Ang matinding katahimikan na bumalot sa auditorium kaagad pagkatapos na hindi inaasahang anunsyo ay binasag na isang detalyeng hindi inaasahan na sinuman, ang ngiti ni Catherine Bernardo. Hindi ito pinilit o kinakabahan, ito ay tunay, mainit-init, at matahimik, isang kapansin-pansing kaibahan sa pag-igting na nangingibabaw sa espasyo. Saglit, lahat na naroroon, mula sa mga kasamahan hanggang sa mga mamamahayag hanggang sa matulunging tagahanga, ay nalito. Ang ilan ay kumurap, sinusubukang unawain kung tama ang kanilang narinig, habang ang iba ay nag-iisip kung ang sandali na pagtanggi ay sa paanuman ay isang pagkakamali. Huminga na malalim si Catherine, naramdaman ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso sa loob ng ilang segundo, ngunit pinanatili ang eleganteng at kumpiyansa na postura na nagpahanga sa kanya na marami. Sa loob-loob niya, halo-halong emosyon ang naramdaman niya, ang natural na pagkabigo sa hindi pagtanggap ng parangal, ang discomfort na pinapanood ng daan-daang tao, at isang malinaw na kamalayan na ang kanyang reaksyon ang tutukuyin ang salaysay na sandaling iyon. Maaring pinahintulutan niya ang kanyang sarili na magpakita ng pagkabigo, ibaba ang kanyang ulo, o kahit na bumuntong hininga ng pagkabigo. Ngunit sa halip, pinili niyang kumilos sa paraang nagpapakita ng kanyang kakanyahan, isang kombinasyon ng dignidad, empatiya, at sangkatauhan. Bahagyang nagtaas baba si Catherine, tumingin sa mga manonood na may mga mata na naghahatid ng sinseridad, at bumigkas na mga salita na, bagaman simple, ay nagdadala na hindi inaasahang kapangyarihan. Salamat sa lahat na naniwala sa akin. Patuloy akong magsisikap dahil bawat isa sa inyo ay nararapat sa aking makakaya. Ang epekto ay kaagad. Ang dating tensyonado at tahimik na madla ay nagsimulang magpalakpakan ng mahiyain. Sa simula ay napailalim ngunit mabilis na naging mainit at lumalagong saya. Nagsimulang humawak ng mga karatula ang mga tagahanga. Marami ang may mga mensahe na suporta tulad ng Catherine, ang galing mo, at laging ang aming bituin. Ang kalmado at positibong reaksyon ni Catherine ay agad na nagpalit ng enerhiya sa auditorium, na binago ang sandali ng pagtanggi sa isang pagdiriwang ng lakas at karakter. Ang simpleng kilos na pagkilala at pasasalamat ay humawak na higit na kapangyarihan kaysa anumang tropyo. Ito ay isang paalala na ang pagiging tunay at katatagan ay higit pa sa pansamantalang pagkilala. Sa mga mamamahayag, ang ilan ay nagsimulang mag-type sa kanilang mga smartphone, kumukuha ng mga parirala at kilos na ibabahagi sa social media sa loob ng ilang segundo. Nagsimulang kumalat ang mga komentong tulad ng ginagawa ni Catherine Bernardo ang pagtanggi sa inspirasyon, na nagpalaganap na imehe ng isang aktres na hindi lamang talento, ngunit kahanga-hanga din sa paraan ng paghawak niya sa mga hindi inaasahang hamon. Napagtanto ng mga malapit sa kanya na ang dalaga ay hindi naghahanap ng pagpromote sa sarili, ngunit sa halip ay isang tunay na koneksyon sa bawat taong naroroon, bawat fan na nanonood, bawat kasamahan ay nagmamasid sa kanya. Ito ay isang pagpapakita ng bihirang emosyonal na katalinuhan, lalo na sa isang kapaligiran na puno ng pressure at kompetisyon. Pagkatapos ay gumawa si Catherine na isang meselan na kilos, itinaas ang kanyang kamay sa isang banayad na kaway, na parang personal na nagpapasalamat sa bawat individual na naroroon. Ang kanyang tinig, nang muli siyang magsalita, ay matatag, malinaw, at mahinahon, kahit na ang mga bagay ay hindi umaayon sa plano, palaging may pagkatuto, palaging may paglago.
Salamat sa pagsama sa akin sa paglalakbay na ito. Ang pagiging simple na ito ay nagdala ng lalim at ang kombinasyon ng mga salita, ngiti at postura ay naghatid ng isang makapangyarihang mensahe na ang mga sandali ng pagtanggi ay hindi tumutukoy kung sino tayo, ngunit nagpapakita ng lakas ng ating pagkatao. Ang madla, nang gayon ay ganap na nakatuon, ay nakadama ng isang emosyonal na koneksyon na lumampas sa konteksto ng parangal, na umaabot sa isang bagay na universal at walang tiyak na oras. Sa likod na entablado, tahimik na nanood ang mga production member at malalapit na kasamahan, umanga sa kakayahan ni Catherine na gawing pagkakataon ang kahihiyan para magbigay ng inspirasyon. May ibinulong tungkol sa emosyonal na maturity ng aktres. Ang iba naman ay naantig lang, na para bang nasaksihan ang isang bagay na higit pa sa parangal, isang buhay na halimbawa ng dignidad at sangkatauhan. At habang patuloy na kinukunan na kislap ng kamera ang bawat sandali, nanatiling matatag si Catherine Bernardo, na nagpapakita na ang tunay na tagumpay ay hindi nakasalalay sa tropeo mismo, kundi sa kung paano tumugon sa kahirapan. Ang kanyang unang reaksyon, mahinahon at matikas, ay nagulat sa lahat. Ang sumunod ay magpapatibay lamang sa kanyang epekto at magpapatibay sa kanyang imehe bilang isang taong may kakayahang magbigay ng inspirasyon sa pamamagitan lamang ng pananatiling tuwid. Sa sandaling mahinahong binigkas ni Catherine Bernardo ang kanyang mga salita at marahang itinaas ang kanyang kamay bilang pasasalamat, isang bagay na hindi inaasahan ang nagsimula sa kanyang paligid. Ang madla na nanatili sa isang awkward na katahimikan pagkatapos ng pagtanggi ay unti-unting nagsimulang mag-react na parang nagising mula sa isang kolektibong kawalan ng ulirat. Sa una, ang palakpakan ay mahiyain at nag-aalangan, ngunit mabilis itong nakakuha ng momentum na binago ang auditorium sa isang alon na suporta at paghanga. Ang mga tao sa lahat ng edad, mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas, mula sa Cebu, Pasig, Maynila, at maging sa Davao, ay humawak ng mga karatula, iwinagayway ang kanilang mga braso, at binibigkas ang pangalan ni Catherine, na nagpapakita hindi lamang na sigasig kundi na tunay na paggalang sa kanyang paninindigan sa harap na hindi inaasahang pangyayari. Ang epekto ay kapansin-pansin, isang pakiramdam ng pagkakaisa at empatiya ang pumalit sa silid, na bumabalot sa lahat ng kakaiba at gumagalaw na enerhiya. Ang kanyang mga kasamahan, sa una ay nagulat, ay hindi may iwasang ipahayag ang kanilang paghanga. Si Daniel Padilla, nakaupo na ilang di pa ang layo, ay nagtaas ng kamay para salubungin ang kaibigan, habang si Ann Curtis, na may bahagyang ngiti, ay maingat na tumango, kinikilala ang lakas ng reaksyon ni Catherine. Maging ang mga nakipagkumpetensya sa parehong kategorya ng parangal ay tila naantig sa katahimikan ng batang aktres, na naunawaan na ang tunay na karakter ay nahayag ng eksakto kapag nahaharap tayo sa mga hindi inaasahang hamon. Ang mga manonood ay nagsimulang mapagtanto na ang sandali ay hindi lamang tungkol sa isang parangal, ngunit tungkol sa sangkatauhan ng isang taong marunong humawak sa kahirapan nang hindi nawawala ang kanyang kalmado, na ginagawang isang aral sa kagandahan at empatiya ang isang hindi komportableng sitwasyon. Samantala, perehong intensidad ang naging reaksyon ng media. Ang mga reporter at photographer, sa una ay naghanda upang makuha lamang ang nabigo na reaksyon, ay natagpuan ang kanilang sarili na nahaharap sa isang mas malakas na salaysay. Nare-record ng mga smartphone, kamera, at mikropono ang bawat kilos at bawat salita, at maririnig na ang mga komento sa likod ng mga eksena tulad ng, "Ito ay hindi inaasahan." Kahangahangang hinahawakan niya ito, at ginawa ni Catherine Bernardo ang maaring naging kahihiyan sa isang nakaka-inspire na sandali. Ang social media, na maaring palakasin ang anumang kaganapan sa ilang segundo, ay nagsimulang mag-buzz. Ang mga hashtag tulad ng #CatherineInspires, #DignityAndStrength, at #ExempleOfResilience ay lumabas ng sabay-sabay, na nagpakalat ng mga maikling video na sandaling ito sa libu-libong user, na bumubuo ng mga emosyonal na komento mula sa mga tagahanga na nakilala sa kanyang paninindigan sa pagtanggi sa kanilang sariling buhay. Napansin na ilang mas makaranasang mamamahayag ang isang banayad ngunit makapangyarihang detalye, habang ang iba ay maaaring napagtagumpayan ng kakulangan sa ginhawa. Napanatili ni Catherine ang isang visual na koneksyon sa bawat segment ng madla. Ang kanyang mga mata ay tila direktang nagsasalita sa mga naroroon, na naghahatid ng sinseridad at pasasalamat, na parang nagsasabing, "Kami ay magkasama, at bawat isa sa inyo ay mahalaga sa akin." Ang kapasidad na ito para sa empatiya, na nakikita kahit na mga nanonood ng live na broadcast, ay nagbago sa kaganapan sa isang bagay na higit pa sa isang seremonya ng parangal. Ito ay naging isang nakabahaging karanasan ng pagkilala ng tao, na nagpapakita na ang epekto ng isang positibong reaksyon ay maaaring pagtagumpayan ang anumang negatibong sitwasyon.
Sa lobby, nagkomento sa social media ang mga tagahanga na hindi makakuha ng personal na ticket, na nagbabahagi ng mga video na na-record ng mga kaibigan sa auditorium. Siya ay hindi kapani-paniwala, sinulat ni Maria de la Cruz ng Quezon City. I've never seen anyone react with such class, dagdag ni Jonathan Santos ng Cebu. Ang agarang epekto ay nagpakita na ang kapangyarihan ng unang reaksyon ni Catherine Bernardo ay lumampas sa sandali, na naabot ang mga tao na, kahit na malayo sa pisikal, ay nakakaramdam na emosyonal na koneksyon. Sa gitna ng mga komento ng sorpresa, paghanga, at inspirasyon, ang umusbong na imehe ay ang isang batang aktres na may kakayahang baguhin ang pagtanggi tungo sa pagbibigay kapangyarihan at inspirasyon. Isang halimbawa na nagpapakita hindi lamang na profesional na kasanayan kundi, higit sa lahat, na pagkatao na tao. Habang nagpapatuloy ang seremonya, kumalat ang positibong enerhiya na pinasimulan ni Catherine, na humuhubog sa pananaw ng lahat sa kaganapan. Lalong tumindi ang palakpakan, ang bulong-bulungan ng mga manonood ay napalitan ng isang alon na sama-samang sigesig, at sa loob na ilang minuto, ang maaring isang nakakahiyang sandali ay naalala bilang isa sa mga pinaka-epekto sa gabi. Hindi lamang pinalakpakan na media, mga kasamahan, at mga manonood ang isang artista, ngunit hinanggaan din ang isang tao na, kahit na sa harap ng pagtanggi ng publiko, ay piniling kumilos ng may dignidad, empatiya, at emosyonal na katalinuhan na nag-iwan na hindi maalis na marka sa mga alaala ng lahat ng naroroon. At habang ang mga flashbulb ay patuloy na nagbibigay liwanag sa bawat kilos, malinaw na ang sandaling ito, na nagsimula ng hindi komportable, ay magiging mapagkukunan na inspirasyon para sa maraming tao, sa loob at labas ng Pilipinas. Matapos magsimulang maglaho ang palakpakan at ipagpatuloy ang seremonya sa dayti nitong ritmo, maingat na umatras si Catherine Bernardo sa isang gilid na pasilyo ng auditorium, malayo sa mga kamera at sa mga mata ng mga manonood. Ang silid, na nailawan na malalambot na lampara na sumasalamin sa metal na kinang na makintab na sahig, ay nagbigay sa kanya ng ilang minutong katahimikan at pagsisiyasat na sarili. Habang naglalakad siya na mabagal, nararamdaman ang bawat hakbang na umaalingaw sa mga dingding, na puno na isip niya ang mga nangyari. Ang pagtanggi sa publiko na kanyang kinaharap, kahit na pinalambot ng kanyang walang kamali-mali na tindig, ay nag-iwan pa rin na tahimik na bigat sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na pamilyar sa sinumang nakaranas ng kakulangan sa ginhawa ng putol-putol na mga inaasahan. Umupo si Catherine sa isang bench malapit sa emergency entrance, pumikit sandali, at huminga na malalim. Hinayaan ang sarili na maramdaman ang bawat emosyon na dumadaloy sa kanyang katawan. Ang pagkabigo sa hindi pagtanggap ng award, ang pagkabalisa sa sandaling nakuhanan at pinalalakas ng mga kamera, at ang panloob na kuryosidad tungkol sa kung paano mabibigyang kahulugan ang karanasan ng publiko. Alam niya na, sa likod ng kaakit-akit at pagkilala, ang buhay ng isang aktres ay hindi lamang binubuo ng mga nakikitang tagumpay, kundi pati na rin ng mga sandali ng pagsisiyasat sa sarili, mga pagpipilian, at pag-aaral na kadalasang hindi napapansin. Ang bawat pagtanggi, naisip niya, ay isang pagkakataon na lumago, upang mas makilala ang sarili, upang suriin kung paano tumugon ng may pagiging tunay at dignidad. Sa pagmumini-mini, naalala ni Catherine ang mga salita ng kanyang ina, na binikas sa maaraw na hapon sa kabanatuan, nang hinikayat niya itong harapin ang mga hamon ng walang takot na mabigo. Anak, ang buhay ay hindi tungkol sa hindi pagbagsak, ngunit tungkol sa pagbangon ng may lakas ng loob at kabaitan. Ang mga nakikitang tagumpay lamang bilang isang premyo ay hindi naunawaan ang halaga ng pagkatao, sasabihin niya. Ang mga alaalang itong gayon ay dumaloy sa kanyang isipan na parang emosyonal na angkla. Naunawaan ni Catherine na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa pamamagitan ng palakpakan o tropeo, ngunit sa kakayahang gawing pagkatuto at inspirasyon ang mahirap na sandali. Isa itong pagkakataon na isagawa ang dati niyang pinaniniwalaan. Ang pagiging tunay at empatiya ay may higit na epekto kaysa sa anumang panlabas na pagkilala. Habang lumalalim ang kanyang pag-iisip, napagtanto ni Catherine na ang pagtanggi sa publiko ay nagdulot ng proseso ng pagtuklas sa sarili. Nadama niya ang banayad ngunit malakas na kalinawan, ang kanyang karera, ang kanyang buhay, at ang kanyang pampublikong imehe ay hindi matutukoy na isang kaganapan, isang hindi inaasahang desisyon, o ang paghatol na iba. Maaari niyang payagan ang sitwasyon na bawasan siya, o maaari siyang kumuha mula dito ng isang aral na lalampas sa agarang konteksto. Pinili niya ang huli. Namulat siya, nagsimula niyang alalahanin ang mga nakaraang sandali nang nahaharap siya sa mga kritisismo, negatibong komento, o hindi komportable na mga sitwasyon, at kung paano, sa mga sandaling iyon, ginabayan siya ng pesensya, empatiya, at pagmumuni-muni. Ang bawat paghihirap ay isang blok sa kanyang katatagan.
at ang bawat pagtanggi ay maaaring maging isang pagkakataon upang muling pagtibayin ang kanyang integridad. Pinag-isipan din ni Catherine ang responsibilidad na naramdaman niya sa kanyang mga tagahanga. Libu-libong tao ang nanood, nakinig, at nabahagi ng bawat kilos, at alam niyang may kapangyarihan ang kanyang reaksyon na makaimpluwensya sa mga iniisip at emosyon. Sa halip na pahintulutan ang kanyang sarili na madaig na kahihiyan, natanto niya na maaari niyang baguhin ang sitwasyon sa isang halimbawa ng katapangan at emosyonal na balance. Ito ay isang sandali upang magturo, hindi sa pamamagitan ng magarang mga salita, ngunit sa banayad na mga aksyon at mulat na mga pagpipilian. Ang kaalaman na siya ay positibong makakaapekto sa mga tao ay nagdulot ng isang pakiramdam ng layunin, na nag-aalis ng ilang tensyon na nananatili pa rin sa kanyang dibdib. Kaya naman, habang pinagmamasdan niya ang auditorium na mataong mula sa malayo, ang mga paghahanda para sa susunod na kategorya, at ang buzz ng mga technical team, pinayagan ni Catherine ang kanyang sarili na isang maliit na ngiti, ang resulta ng introspection na nagpalakas sa kanya. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang pagkatao, ng kahalagahan ng pananatiling kalmado at empatiya sa harap ng kahirapan, at ang bawat pagtanggi ay maliit na bahagi lamang ng isang mas malaking paglalakbay. Alam niya, sa tahimik na sandaling iyon, na ang kanyang susunod na hakbang ay maaring baguhin ang tila negatibo sa isang bagay na nagbibigay inspirasyon. Ang matindi at malalim na panloob na pagminimini ay nagbigay daan para sa aksyon na muling magugulat sa lahat at magpapatibay sa kanyang imehe bilang isang tao, na ang lakas ay higit pa sa liwanag ng mga kamera. Matapos ang ilang minutong tahimik na pagmumini-mini sa likod ng entablado, huminga na malalim si Catherine Bernardo at tumayo, nakaramdam ng kalinawan na binago ang discomfort na pagtanggi sa determinasyon. Alam niyang ang susunod niyang hakbang ay tutukuyin hindi lamang ang kanyang presensya sa seremonya, kundi pati na rin kung paano siya titingnan ng lahat mula noon. Sa matatakit matikas na mga hakbang, bumalik siya sa entablado. Sa pagkakataong ito ay may nakikitang katahimikan at kislap sa kaniyang mga mata na sumasalamin sa tiwala sa sarili at sangkatauhan. Ang mga manonood na naantig pa rin sa kanyang unang reaksyon ay halos hindi inaasahan ang isang bagay na mas makakaapekto na mangyayari. Ngunit nasa isip ni Catherine ang isang kilos na gagawing hindi malilimutan ang gabing iyon, hindi para sa nawalang parangal, kundi para sa halimbawa na dignidad at empatiya na iiwan niya para sa lahat. Nang humakbang siya pabalik sa mikropono, hindi niya nilimitahan ang sarili sa maikling salita o ngiti. Bahagyang itinaas ni Catherine ang kanyang kamay at nagsimulang magsalita ng mahinahon ngunit matatag, na itinuro ang kanyang boses kapwa sa mga manonood at sa mga kamera na live na nagbo-broadcast sa milyon-milyong Pilipino. Gayon, hindi ko natanggap ang parangal na inaasahan ko, ngunit napagtanto ko ang isang bagay na mas mahalaga, ang lakas na mayroon tayong lahat sa loob natin. Kahit na nahuhuli tayo sa mga mahihirap na oras, sabi niya, ang kanyang boses ay nagpapahiwatig ng sinseridad at tunay na damdamin. Ang bawat pantig ay tila maingat na pinili, ang bawat paghinto ay kinakalkula para sa epekto, ngunit natural na naihatid, na nagpapahintulot sa lahat na madama ang lalim na sinasabi. Ang kaninang tahimik na madla ay nagsimulang magbigay ng masusing atensyon, na kinukuha ang bawat nuance ng kanyang ekspresyon at bawat banayad na paggalaw ng kanyang mga kamay. Pagkatapos ay gumawa si Catherine na isang bagay na hindi inaasahan. Sa halip na tanggapin lamang ang sandali sa pamamagitan ng mga salita, inanyayahan niya ang tatanggap na sumama sa kanya sa entablado. Isang kilos na pagkabukas palad at pagkilala, bihira sa mga sitwasyon na matinding kompetisyon, agad itong nakabuo ng sorpresa at paghanga. Sa palakpakan ng mga manonood, ngumiti siya sa kanyang kasamahan na nagsabing, "Congratulations! Today is your moment, and I'm happy for you." Ang kilos na tila simple ay may malalim na kahulugan. Ito ay hindi lamang pagiging magalang, ngunit binabago ang kakulangan sa ginhawa sa koneksyon, na nagpapakita na ang tunay na kadakilaan ay nakasalalay sa kakayahang ipagdiwang ang tagumpay ng iba, kahit na sa harap ng sariling pagkabigo. Isa itong aral sa empatiya na hindi maaring baliwalay na ilan. Ang agarang epekto ay napakalaki. Nagpalakpakan ang mga manonood at sumisigaw na pagsang-ayon. Marami ang tumayo mula sa kanilang mga upuan upang magbigay na standing ovation. Hinawakan ng mga tagahanga ang mga karatula na may mga mensahe na suporta, habang kinukunan ng mga kamera ang galaw para sa mga live na broadcast. Nagsimulang lumabas ang mga komento sa social media halos kagad. Catherine Bernardo is an example of humanity. What an inspiring attitude. She turned rejection into inspiration for us all. Malinaw na binago ng kanyang aksyon ang salaysay ng kaganapan, na binago ang isang potensyal na nakakahiyang sandali sa isang halimbawa ng integridad,
kapanahunan, at emosyonal na lakas. Ang kanyang mga kasamahan ay nakamasid sa tahimik na paghanga. Ang ilan ay nakangiti na may damdamin, ang iba ay sinusubukang pigilan ang kanilang pagkagulat. Napagtanto ng mga nakikipagkompetensya sa parehong kategorya o nakasaksi sa paunang pag-igting na hindi lamang maganda ang paghawak ni Catherine sa pagtanggi ngunit pinalaki pa nito ang epekto ng sandali, na nagpapakita ng emosyonal na pamumuno at tunay na empatiya. Ang media, na dati ay nakatuon sa kung ano ang maaring isang sandali ng kabiguan, gayon ay naredirect ang atensyon nito sa nakasisiglang mensahe na ipinarating ni Catherine. Nakuha ng mga lente ng kamera ang bawat detalye, ang kanyang kalmadong ngiti, ang kanyang matatag na tingin, ang kanyang tuwid na postura, at ang kanyang kilos ng pagsasama. Isa itong makapangyarihang salaysay na handang ibahagi ng milyon-milyon. Habang nagpapatuloy ang mga kislap at nagpapatuloy ang seremonya, magkahalong ginhawa at kasiyahan ang naramdaman ni Catherine. Ang hindi inaasahang pagkilos ay hindi lamang nagulat sa lahat sa auditorium kundi nagpatibay din sa kanyang sariling pag-unawa na ang pagharap sa kahirapan ng may integridad at empatiya ay mas mahalaga kaysa sa anumang material na pagkilala. Ang tila simpleng kilos ay nagpabago sa kaganapan sa isang hindi malilimutang karanasan. Isang halimbawa kung paano madaig ng panloob na lakas, pagiging tunay, at kakayahang magbigay ng inspirasyon ang anumang sandali ng pagtanggi o pampublikong kakulangan sa ginhawa. At sa sandaling iyon, si Catherine Bernardo ay hindi lamang isang kinikilalang artista, ngunit isang tunay na modelo ng katatagan na may kakayahang makaantig sa mga puso at magturo sa pamamagitan ng halimbawa. Matapos ang hindi inaasahang kilos ng pagkabukas palad at pakikiramay sa entablado, ang auditorium sa Makati Convention Center ay tila sumailalim sa halos mahiwagang pagbabago. Ang dating tensyon at discomfort ay napalitan ng isang kapaligiran na init, paghanga at koneksyon. Bawat palakpakan, bawat ngiti, at bawat sulyap kay Catherine Bernardo ay naghahatid hindi lamang na pagkilala sa kanyang mga aksyon kundi na mas malalim na pakiramdam. Ang tunay na inspirasyon na makitang may tapang, dignidad, at empatiya na humarap sa kahirapan. Ang mga nakasaksi sa sandaling iyon ng personal ay nakadama ng koneksyon sa isang bagay na mas malaki. Isang tunay na halimbawa na sangkatauhan na higit pa sa kahali-halina na seremonya ng mga parangal. Ang mga tagahanga sa auditorium ay nagsimulang magbahagi ng kanilang sariling mga damdamin. Maria Dela Cruz of Quezon City, holding a handmade sign, commented to her friend, "I never imagined such a simple gesture could touch my heart so much. She showed us how to respond with grace and love." Si Jonathan Santos ng Cebu, na nanonood ng live stream sa kanyang cellphone, ay nakaramdam ng hindi inaasahang emosyon. Nangingilid ang mga luha habang pinapanood si Catherine na nagbibigay ng pagkilala sa nanalo, na nagpapakita na ang pagkabukas palad at katatagan ay maaaring magbago hindi lamang sa isang sitwasyon, kundi pati na rin sa mga nakasaksi sa sandaling iyon. Ang bawat tao sa madla, maging ang mga hindi kailanman naging interesado sa mundo na tanyag na tao, ay nakadama na emosyonal na koneksyon sa dalagang ito na nahaharap sa pagtanggi ng publiko, ay piniling kumilos ng may integridad. Sa kanyang mga kapantay, ang epekto ay pantay na malalim. Ang mga nakikipagkompetensya sa parehong kategorya o nakasaksi sa unang tensyon ay nagsimulang matanto na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa pamamagitan ng mga tropyo, palakpakan o agarang pagkilala, ngunit sa pamamagitan ng kakayahang positibong maimpluwensyahan ang kapaligiran sa paligid mo. Daniel Padilla, sitting discreetly a few seats ahead, commented to Ann Curtis, "She taught us a life lesson today, something no award could replace." Nakangiting tumango si Ann, nakaramdam na inspirasyon sa kilos ni Catherine, naunawaan na ang mga sandali ng kahirapan ay mga pagkakataong magpakita ng karakter, empatiya, at emosyonal na pamumuno. Ang pagkilos na aktres ay hindi lamang muling tinukoy ang pananaw na madla sa kaganapan, kundi pati na rin ang mismong kahulugan ng tagumpay. Mabilis na nakilala ng media ang kapangyarihan ng sandali. Nakuha ng mga kamera ang bawat ekspresyon ni Catherine, bawat alon, at bawat salita na nakadirekta kapwa sa nanalo at sa madla. Mabilis na naidokumento ng mga mamamahayag hindi lamang ang nangyari kundi kung paano niya ito hinarap. Nagsimulang i-highlight ng mga text at live streams kung paano hindi lamang naiwasan ni Catherine Bernardo ang kahihiyan kundi ginawa rin nitong inspirasyon ang kahirapan. Mabilis na dumami ang mga komento at hashtag sa social media. #CatherineInspires, #Examples of Strength, #Resilience and Graciousness. Libu-libong tagahanga at manonood ang sabay-sabay na nag-react, na lumikha na isang viral effect na nagpakita kung paano ang tunay na damdamin at isang positibong saloobin ay maaaring makabuo ng koneksyon sa napakalaking sukat. Sa auditorium, mas nakikita ang epekto.
Ang mga batang naroroon, na sinamahan ng mga magulang o mayembro ng pamilya, ay tumingin kay Catherine na may maliwanag, mausisa na mga mata, na hinihigop ang aralin ng hindi nangangailangan ng mga masalimot na salita. Ang mga nasa hustong gulang ay nakadama ng emosyonal na init na pinaghalo ang paggalang, paghanga, at inspirasyon, na inaalala ang mga sandali sa kanilang sariling buhay na ang isang katulad na saloobin ay maaaring makapagpabago sa mahihirap na sitwasyon. Kahit na ang mga hindi tagahanga ng aktres ay nagsimulang maunawaan na ang epekto ng isang positibong saloobin sa harap ng pampublikong pagtanggi ay maaaring higit sa katanyagan at direktang makaantig sa puso ng mga tao. Isa itong universal na koneksyon na nagpapakita sa lahat na nagpapakita ng kapangyarihan ng pagiging tunay at empatiya. Habang nagpapatuloy ang seremonya, ang kapaligiran sa auditorium ay nanatiling puno ng damdaming ito. Bawat sulyap kay Catherine ay may tahimik na pagkilala. Bawat kilos na ginawa niya sa entablado ay nagpapatibay sa pakiramdam na ang karakter ng isang tao ay maaring makaimpluwensya sa buhay ng marami. Ang hindi inaasahang kilos at mahinahong reaksyon ay lumikha ng isang emosyonal na tulay, na binago ang kaganapan sa isang bagay na higit pa sa isang simpleng seremonya ng parangal. Ito ay isang sama-samang karanasan ng inspirasyon at pag-aaral tungkol sa dignidad, katatagan, at sangkatauhan. Kaya naman, kumalat ang epekto ni Catherine Bernardo, na labis na naantig sa lahat ng tao sa paligid niya at nag-iwan ng pangmatagalang alaala na posibleng tumugon sa kahirapan ng may biyaya at kabutihang loob. Sa loob na ilang minuto na seremonya, ang epekto ng mga aksyon ni Catherine Bernardo ay nagsimulang kumalat na parang apoy. Sa social media ng Pilipinas, halos agad-agad na naging viral ang mga maikling video at clip mula sa seremonya. Ang mga hashtag tulad ng #CatherineInspires, #StrengthandGraciousness, at #ExempleOfResilience ay mabilis na kumalat sa Twitter, Facebook, at TikTok na umani ng libu-libong pagbabahagi sa loob ng ilang oras. Fans of all age, from Manila to Davao, started posting emotional comments. "She taught us a life lesson today. I've never seen anyone turn rejection into inspiration like this. Catherine Bernardo is more than talent. She's an example of character." Ang online na tugon ay napakita na ang kalmado at nakikiramay na pag-ugali ng aktres ay labis na nakaantig hindi lamang sa mga dumalo kundi pati na rin sa libu-libong nanonood ng malayuan. Sinimulan ng mga mamamahayag at kolumnista na i-highlight ang episode bilang isa sa mga pinaka-hindi malilimutang sandali ng seremonya ng parangal. Mabilis na lumabas ang mga piraso ng opinyon na sinusuri kung paano maayos at may habag ang paghawak ni Catherine Bernardo sa pampublikong pagtanggi. Binigyang din na ilang media outlet ang pagkakaiba sa pagitan ng pagkapanalo ng tropeo at pagkapanalo ng mga puso, na binibigyang din na ang tunay na impluensya ng isang celebrity ay nasusukat sa positibong epekto nito sa buhay ng mga tao. Ang mga palabas sa telebisyon at mga channel ng balita ay nagsimulang magpalabas ng mga clip mula sa seremonya na nagkomento sa magandang asal ng aktres at kung paano binago ng kanyang mga aksyon ang kapaligiran ng kaganapan, na dati ay minarkahan ng kahihiyan tungo sa paghanga at inspirasyon. Ang mga tagahanga, naman, ay nagsimulang makipag-ugnayan sa isa't isa, nagbabahagi ng mga personal na kwento ng pagtanggi, mga hamon, at pagtagumpayan, na lumilikha ng isang sama-samang pakiramdam na empatiya at pagkakakilanlan. Marami ang umamin na ang saloobin ni Catherine Bernardo ang nag-udyok sa kanila na harapin ang sarili nilang mahihirap na sitwasyon ng may katahimikan at dignidad. If she can turn a public rejection into something inspiring, I can also better manage my frustrations. Sinulat and Eliza Reyes in Quezon City. Ang salaysay ay hindi limitado sa katanyagan o kakit-akit. Gayon, ang kwento ay tungkol sa katatagan, empatiya, at kakayahang magbigay ng inspirasyon, emosyonal na pagkonekta sa bawat manonood. Maging ang mga kasamahan at figura sa mundo na sining ng Pilipinas ay nagkomento sa insidente sa mga panayam at sa social media. Daniel Padilla, in a discreet Instagram post, praised Catherine's maturity. Ang mga sandaling ganito ay nagpapakita na tunay na ugali ng isang tao. Kahanga-hanga, and Curtis on a television show emphasized the importance of the gesture. It's not just about winning or losing awards. It's about how we react to adversity. Catherine gave us a lesson in humanity today. Ang mga komentong ito ay nagpatibay sa pananaw na ang aktres ay nakakuha ng paggalang hindi lamang para sa kanyang karera, ngunit para sa paraan ng paghawak niya sa mga hamon, na itinaas ang kanyang imehe sa isang antas na higit pa sa kasikatan. Sinimulan ding kunin na international media ang episode, na kinikilala na, sa panahon na matinding kompetisyon at pampublikong pressure, ang reaksyon ni Catherine Bernardo ay namumukod tangi bilang isang halimbawa ng integridad at emosyonal na pamumuno. Ang mga maikling video at isinaling artikulo ay lumabas sa mga site ng balita sa iba pang mga bansa sa Southeast Asia,
na nagpapakita na ang kwento ay may kapangyarihang magbigay ng inspirasyon sa kabila ng mga hangganan ng Pilipinas. Ang kombinasyon ng pagiging tunay, empatiya, at katatagan ay lumikha ng isang salaysay na umalingaungaw hindi lamang sa mga celebrity fan, kundi pati na rin sa sinumang nahaharap sa pagtanggi at mga hamon sa kanilang sariling buhay. Habang lumalalim ang gabi, lalong lumalakas ang epekto ng mga kinikilos ni Catherine. Pinatibay ng mga komento, pagbabahagi, emosyonal na post, at pagsusuri sa pamamahayag ang kwento bilang isang halimbawa ng katatagan at dignidad. Ang maaring isang simpleng sandali ng kahihiyan ay nabago sa isang alon ng pambansa at, sa ilang lawak, internasyonal na inspirasyon. Malinaw na ipinakita na epekto na, sa modernong mundo, ang impluensya ng isang tao ay nakasalalay hindi lamang sa mga tropyo o pagkilala sa publiko, ngunit sa kakayahang baguhin ang kahirapan sa pag-aaral, pagkonekta sa mga puso, at pag-udyok ng positibong pagkilos. Sa episode na iyon, itinatag ni Catherine Bernardo ang kanyang sarili bilang isang taong may kakayahang lumampas sa katanyagan, na ipinakita sa publikong Pilipino, at sa mundo, ang tunay na kahulugan ng katapangan, empatiya, at lakas ng loob. Nang matapos ang seremonya, sa wakas ay humihina na ang palakpakan at mga flashbulbs. Nagretiro si Catherine Bernardo sa kanyang dressing room, kung saan mahinahon niyang pinag-isipan ang lahat na nangyari sa hindi malilimutang gabing iyon. Nakaupo sa harap ng salamin, pinagmamasdan niya ang kanyang refleksyon na may halong katahimikan at kasiyahan. Hindi lang ang ningning ng kanyang royal blue na damit o ang kanyang hindi nagkakamali na makeup ang sumasalamin sa kanyang imehe, ngunit ang panloob na pakiramdam na hinarap niya ang isang mahirap na sandali ng may integridad, positibo, at inspirasyon. Bawat emosyon na dumaloy sa kanyang puso, sorpresa, pagkabigo, tensyon, at, sa wakas, empowerment, ay nabago sa isang karanasan sa pag-aaral na nagpapatibay na isang mas mature at makataong pananaw sa buhay at sa kanyang karera. Alam ni Catherine, sa sandaling iyon, na ang tunay na tagumpay ay hindi nakasalalay sa mga tropyo o pagkilala sa publiko, ngunit sa kakayahang mapanatili ang dignidad, empatiya, at pagiging tunay kahit na sa harap ng mga hindi inaasahang hamon. Ang pagtanggi na kinaharap niya ay maaring isang sandali ng kahihiyan at pagkabigo, ngunit pinili niya itong gawing isang halimbawa ng katatagan at pagkabukas palad. Ang bawat kilos, bawat salita, at bawat sulyap na ipinapalitan sa entablado ay naging mga simbolo ng isang kahangahangang saloobin na higit sa katanyagan at tanyag na tao, na nagpapakita na ang karakter ng isang tao ay nahuhubog sa kung paano sila tumugon sa kahirapan. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy ang mga epekto, ngunit para kay Catherine, ang pinakamahalagang epekto ay personal. Nadama niya ang isang muling pagkakaugnay sa kanyang sariling kakanyahan, na kinikilala na ang mga paghihirap ay bahagi ng paglago at ang bawat karanasan, kahit na ang mga negatibo, ay nagdadala ng pagkakataong matuto. Binago na kaganapan ang kanyang pananaw sa kanyang karera, at ang kahalagahan ng pagbibigay inspirasyon sa iba sa pamamagitan na simple ngunit makapangyarihang mga aksyon. Ang bawat mensahe mula sa mga tagahanga, bawat komento mula sa mga kasamahan, at bawat artikulong naipublish ay nagsilbing isang paalala na ang panloob na lakas at pagiging tunay ay makakaantig sa mga buhay sa malalim at pangmatagalang paraan. Sa paggunita sa lahat ng ito, marahan na ngumiti si Catherine, batid na ang gabing iyon ay magiging isang kwentong ikukuwento niya ng maraming beses, hindi para magyabang, kundi para magbigay ng inspirasyon sa iba na harapin ang sarili nilang mga pagtanggi ng buong tapang at dignidad. Naunawaan niya na ang mga sandali ng pagtanggi, gaano man ito kasakit, ay hindi tumutukoy kung sino tayo. Kung ano ang tumutukoy sa atin ay kung paano tayo tumugon. Ang pagpili na manatiling buo at baguhin ang kakulangan sa ginhawa sa pag-aaral at koneksyon. Ang realisasyong ito ay nagpalakas sa kanya hindi lamang bilang isang artista, kundi bilang isang tao, na handang harapin ang mga bagong hamon na may emosyonal na balance at empatiya. Sa huli, malinaw ang mensaheng gustong iparating ni Catherine sa kanyang audience, sa kanyang mga tagahanga, at sa kanyang sarili. Ang buhay ay hindi tungkol sa pagdiwas sa pagtanggi o pagkabigo, ngunit tungkol sa kakayahang gawing mga pagkakataon para sa paglago, inspirasyon, at pagpapakita ng pagkatao. Ang bawat tao'y, sa kanilang sariling paglalakbay, ay nahaharap sa mga sandali ng pagkabigo, ngunit ang pagpili na tumugon sa sangkatauhan at pagiging positibo ay lumilikha ng isang epekto na umaabot ng higit pa sa agarang sandali. Si Catherine Bernardo, sa pamamagitan ng pagbabago ng pagtanggi sa isang halimbawa ng katatagan at empatiya, ay nagpakita na ang tunay na kadakilaan ay hindi nakasalalay sa panlabas na pagkilala, ngunit sa panloob na lakas, pagkabukas palad, at kakayahang magbigay ng inspirasyon sa iba sa mga tunay na aksyon. Nang ang sumunod na araw ng umaga ay nagsimulang magliwanag sa Maynila,
Tumingin si Catherine sa bintana ng kanyang apartment at nakaramdam ng kapayapaan at layunin. Alam niya na ang gabing iyon ay hindi lamang malilimutan ng publiko, mga tagahanga o na media, ngunit ito rin ay mamarkahan ang isang mahalagang kabanata sa kanyang sariling kuwento, isang walang hanggang paalala na ang lakas ng karakter at empatiya ay mga pagpapahalagang makakalagpas sa anumang kahirapan. At kaya, natapos ang isang episode na nagpabago sa isang pampublikong pagtanggi sa isang aral sa buhay, na nagpapakita na kahit nasa harap na hindi inaasahan, posible na kumilos ng may dignidad, magbigay ng inspirasyon sa mga puso, at bumuo na isang pamana na sangkatauhan na mananatili magpakailanman. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-subscribe sa channel at i-on ang mga notification. Mag-diwan ng like para matulungan ang channel, at magkita-kita tayo sa susunod na kwento.